taon, no, yung Holy Wednesday, ito talaga yung pinakamaraming pasahero natin every Holy Week season. So inaasahan natin na dati sa inuman tayo ng mga pasahero ngayon. As of 11 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 74,000. So easily, no, lalagpas tayo ulit ng 200,000. Kahapon, nakapagtala tayo 196,000 as compared to last year na around 170 plus lang. So, as you can see, napakalaki nung tinalon ng mga numero natin. Kaya ngayon, inaasahan natin na malaki pa rin ang bilang ng pasero ang haharapin natin. Today, Wednesday, is the last working day of the week. No? Karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi nakakapag-give, mga daily wage earners, ngayon pala sila magkakaroon ng pagkakataon na magbiyahe. Kaya asahan natin, after the working day, 5 p.m. towards the evening, talaga naman dadagsayin tayo at yan ang pinaghahandaan natin ngayon. So, estimate kung gano'ng marami yun? Lalagpas po ng 200,000? Definitely, no? Lalagpas tayo ng 200,000. Last year, if I'm not mistaken, Holy Wednesday, naka 207,000 tayo. Ngayon, hindi malayong mapantayan natin yan. If not, malagpasan pa natin. Will it continue until Well, partly, no, kasi hindi naman lahat makakapagbiyahe na ngayon. Usually, Holy Wednesday afternoon until the evening, matao yan, and then Thursday. Bahagyang bababa ng Biyernes kasi siyempre naman, di ba? Yung iba nakauwi na, yung iba naman ayaw naman magbiyahe at abutan sa daan pagdating ng alas 3 ng Good Friday. Pero tataas ulit yan ng Sabado and then ang paghahanda na natin sa Linggo, yung pagbabalik naman ng ating mga kababayan galing sa kanilang mga probinsya. So, mas marami yan dahil sa mahal na rin yung gasolina naman. Well, isa yun sa napakalaking factor, no, na tinitignan natin bakit lumobo yung bilang ng mga pasahero natin. If you can see the difference between last year and this year, yun yung nakikita natin dahilan kasi napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribado sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. Sir, ano yung larawan sa mga Sinula? What? Well, yung mga may naitala tayo, no? May mga na-report tayo in the past few days na nagtaas ng presyo ng pamasahe. Unauthorized, no? Nireport kagad natin sa DOTR at sa LTFRB at ginawa naman ng agarang aksyon. Ibisahan sila, bigyan sila ng show cause order, and then nagbabala pa ang no less than the Secretary of Transportation na pagpatuloy nilang ginawa ito, di ba, haharap sila sa either suspension ng kanilang mga prangkisa or total revocation. So nakita naman natin siguro, no, tumalima na sila sa warnings na ito. At siguro naramdaman na rin ng mga operators natin na nahihirapan din naman yung mga kababayan natin. Kaya siguro hindi na nila ginagawa ito. Well, nandito naman yung mga kawani ng gobyerno, no? So nagmo-monitor din sila kasama natin, no? Para at least masigurado natin na wala na magagagawa ng mga unauthorized fare increases. So, yung mga kahapon na nagreklamo sa inyo, ano lang kapulod sa akin? Well, lahat ng reklamong na dinudulog sa atin, inakalap natin yung information at sinasabitan sa LTFRB for proper disposition. Sir, yung 8 bus company, nag-rollback na sila. Well, sa tingin ko, kasi pinadala na sila ng summons, no, ng LTFRB. That's a stern warning for them. And then I hope na nakita rin ito ng mga ibang bus companies para hindi na pamarisan. Pero sir, kahapon, may ilang company na sila. May ilang company na ako na talagang naninindigan sila na utos sila ng LTFRB. Hindi nila ibababa yung pinakas nila. Naninindigan sila na utos ng LTFRB. Alam naman natin na ang Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabing walang fare increases. So I doubt kung totoong inutos yan ng LTFRB. Kung naninindigan sila, well, doon na sila mag-usap-usap, harapin nila yung mga show cause orders, and then doon na sila magpaliwanag. Gano'ng marami ang humingi ng special permit? Well, marami na. In fact, in the last few days, marami ng special permit din na na-issue, no? Iba-ibang numbers yan depending on the routes. Pero malaking tulong ito, no? Although hindi ito kasing dami nung mga nakaraang taon, pero at least malaking tulong pa rin ito. Kasi alam naman natin, in the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe na naging issue sana, no? Kasi alam natin, tumaas yung bilang ng pasero, tapos bumababa yung bilang ng mga publiko sasakyan. Naging challenge ito in the past few days. Pero thankfully, tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. So mga nag-apply ng special permit, nabigyan naman at nagagamit na ngayon ng ating mga kababayan. Sumasapat pa naman, ano? And we're hoping na sasapat pa ito hanggang bukas. Sir, may mga Okay lang. Well, I think, binalik na, di ba? Kasi, tinatawag na sila ng LTFRB mismo. At yun yan, nag-issue ng stern warning ang Department of Transportation against this na haharap sila sa either suspension or cancellation ng prangkisa. So, mahirap din namang hindi nila sundin yan kasi nakasalang ang presyo ng kanilang negosyo. Pero sir, ang going sa
no? Marami na nakauwi sa mga kababayan natin. Although, ina-advise pa rin natin sa mga bayahe ngayon, no? Yung mga nagla-last minute, pwede mas aga kayong bumili para siguradong meron kayo uulat kasi hindi magiging. Well, nagbabari, no? From time to time. Pero as of now, hindi pa sa 100%. Pero mamaya, no? Pagdating ng hapon, for sure, medyo may hirapan na tayo. Kaya naman hanggat maaari, kung kaya na pumunta na aga, nang mas maaga, pumunta na sila. Sir, yung ongoing, tuloy lang yung operation, sir. Yes, wala pa namang pinataw na suspension as far as I know, At saka kailangan din naman natin servisyo nila as of now. Pero yung kaso na yan, siyempre, iimbestigahan pa, sila ibibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, may due process naman tayo, and then doon natin malalaman kung ano yung karampatang resolusyon ng mga kaso na yan. May mga additional na irereklamo, sir. Wala pa naman tayo nakalap sa ngayon, no? But kung meron man, no, agad nating ikakalap yan at sasabit sa DOTR at LTFRB. Sir, yung wala operate pa rin. As far as I know, yes, oo, no? Wala pa namang suspension orders. What kind of price? I think ni-roll back naman nila. Siyempre, pinatawag na sila, di ba? But pwede natin i-verify yan para sigurado tayo. Minomonitor naman natin to at di tayo nagkukulang sa paalala sa kanila na wala pong pinayagan na fare increase. Kaya dapat kung ano po yung pasmasahe dati, yung pa rin po ang sundin natin. Sir, magkano ba yung tinaas nila sa pasahe? Well, depende. Iba-iba eh. Sino No? ka mataas? Oo, iba-iba. Ranging from 50 to 100 to 200. Saan na siya mas marami biyahe? Yung sa Bicol yun? Bicol. Bicol pa rin, ano, perennially, taon-taon, every passenger season, pa Holy Week, Undas, o Pasko, no? Bicol region talaga ang pinakamatas. Di lamang sa napakalaki ng probinsya na ito, di ba? Kundi pati rin na gateway ito sa south, papuntang Samar, Leyte at iba pang probinsya sa Kabisayaan.